Sa martial law, walang human rights abuses. Except yung rape, yung mga ganon. Pero those connected in the operation are the negotiations made. There can never be a violation of martial law. Because even the killing itself is already a violation of human rights. But yung mga rebellion, yung you are being sequestered, you are not allowed to enter. Those are not violations of human rights. Lilekturan ko kayong mga sitsar, mamahina kayo. Those are not violations of human rights. They are forced by the military to stay on the side. It is because it is for their own good. If the military will decide not to allow you to enter your house there because you will be hit. And then, ngayon, kung kayo, samahan ninyo ang mga civilian at sabihin ko ang military, umatras kayo. And I will place you in a position to do what you want and order what you want. Kung sabihin ninyo na papasukin na sila, kayo ang bigay ng order human rights. Sabihin ko sa mga police pati military, tumibyo kayo. Doon muna kayo sa barracks. Magkape-kape lang tayo. Pero pag na may namatay dyan, huwag mo akong balikan kasi sakalin kita dyan sa ikaw ang may gusto. O sige, sino yung gago na yan? Sa HR? Sino yan? Chito Gascon. Sige, ikaw magpunta doon, ikaw ang mag-direct sa traffic, saan sila magpasok. Ikaw ang magpabalik sa kanila, hindi kami makialam. Kami sinasabi ng army, huwag kayong pumunta, baka madisgrasya kayo. Kung maniwala ka doon sa human rights, Gascon, sige, pumunta ka, wawidro yung military. Ikaw ang mag-lead doon pagpasok sa kanila. Pag may namatay dyan, ikaw ang talian ko sa poste doon. Praktisan ka na mga sundalo how to improve their accuracy. Sige. Pilipinas, mas maraming marunong eh. Even if it is not realistic.